Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. Mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Well, I'm relieved na sa ngayon, sa wakas, no? After 10 years, ay kinumpirma nung AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong inilabas. At pero ngayon, nandito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabudol na Pilipino dito sa ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Sana po mamulat na sila. Sir, hindi nagtutugma is a conclusion in itself. No? Yan yung posisyon namin. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Obviously, as I said, we cannot disclose how we will defend the Vice President. But yung nangyari kahapon, of course, is something we already expected as a defense team, lalong-lalo na nung alam natin na nitong committee hearings, nababalitaan natin yung mga subpoenas. So, we were expecting those things, but yung gusto ko lang i-clarify, yung hindi nagtutugma, yan yung misconception na gusto nating ma-clarify today, no? Through responding to your questions. Again, we cannot go into details on how we will defend, but syempre, iba kasi, ang point namin is yun nga iba yung pag nasa trial na tayo, kasi at least doon, we can test the credibility not only of the witnesses, but even the documents that are being presented. Umiinit ang usapin kaugnay ng sinasabing flood control scandal matapos ang naging pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil dito, lumulutang ang posibilidad na madamay sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ayon sa ilang obserbador, hindi malayong masangkot si Congressman Marcos, lalo na't naging malapit ang kanyang ugnayan at pakikipagtrabaho sa dating speaker. May mga nagsasabing kung may koordinasyon sa matataas na opisyal, mas nagiging madali umano ang paggalaw ng mga proyekto at pondo. Samantala, binigyang diin din na maaaring may kaugnayan ang mga kamakailang pangyayari, kabilang ang pagkakaaresto kay Zaldico sa Czech Republic, ang pagtalakay ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa unprogrammed funds, at ang pagtutol ng Office of the Ombudsman sa planong pagbiyahe ni Romualdez patungong Singapore. Sa kabila nito, may mga nagsasabing mahirap paniwalaan na walang kaalaman ang dating speaker sa mga isyong may kinalaman sa national budget. Ayon sa kanila, bilang leader ng Kamara, inaasahang batid niya ang mahahalagang detalye ng mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Sa ngayon, inaabangan ang mga susunod na pahayag mula kay Romualdez, na inaasahang magbibigay linaw sa mga alegasyon.